Kasambahay ka lang dito sa mansyon, Manang. Ang mapanuya na sabi ni Trixie. Dapat alam mo kung saan ang lugar mo. Hindi ka dapat masyadong napapansin. Hindi muna kumibo si Manang Rosa. Hinayaan niya lang si Trixie na sabihin kung ano ang gusto nitong sabihin. Hindi mo dapat pinagtatanggol ang anak mo ubod ng lande. Lalo na kung ako ang kaharap mo. Lalo na't isang hamak na kasambahay ka lang dito. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan si Manang Rosa na naglalagay ng tasa ng kape sa tray. Sa tagal ng pagtitimpe ni Manang Rosa, ngayon lang siya napahawak ng mahigpit sa hawakan ng tray. Huminga ng malalim ang matanda at sumagot. Oo, kasambahay lang ako dito. Pero hindi ibig sabihin nun, tatanggapin ko na lang ang pandalait mo. At ang mga pininira mo, lalo na sa nag-iisa kong anak. Kahit mas mataas ka pa sa kahit kanino, wala ka pa rin karapatan na apak-apakan kami ng anak ko. Napailing si Trixie at numisi. Palaban na ang yaya. Humarap naman si Manang Rosa kay Trixie. Ang mabuti pa ay umalis na lang ako. Mamaya ako na lang itutuloy ang ginagawa ko kapag nakaalis ka na dito. Ngunit bago pa man makalakad si Manang Rosa palayo, kinuha na ni Trixie ang isang tasa ng kape na pinatimpla nito kanina sa ibang kasambahay. Mainit at umuusok pa. Tsaka walang pasubali na ibinuhos iyon sa braso ng matanda. Aray! Sigaw ni Manang Rosa. Napaatras habang hawak ang napasong braso. Agad itong namula at tila nagsugat. Hindi siya agad makagalaw sa sobrang sakit. Nanginginig ang mga daliri habang pinipilit na wag tumulo ang luha. Yan ang bagay sa'yo. Malamig na bulong ni Trixie. Mainit na paalala kung nasan ang pwesto mo dito sa mansyon. Ngunit sa kasamaang palad para kay Trixie, hindi lang sila ang tao sa kusina. Trixie! Galit na galit ang boses ni Cleon. Nakita ng dalawang mata nito kung paano binuhusan ni Trixie ng kape si Manang Rosa. Lahat ng pangyayari ay nakita at narinig nito. Kaya si Trixie ay halos namutla na lang. What the hell are you doing, Trixie? Bakit mo ginawa yon? Galit na tanong nito. Paano mo nagawang saktan si Manang Rosa? Namilog ang mga mata ni Trixie. Kaagad na sinubukang magpalusot. Babe, let me explain. Explain what? Paano mo ipapaliwanag sa akin ang nakita ko? Putol ni Cleon. The Man of Perfection. Ganyan kung ilarawan ng karamihan si Cleon Galvante, ang bunsong anak ng pinakamayamang pamilya sa Altagracia at tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Gwapo, mayaman, matalino, mabait, masipag, matangkad, matulungin, at maalaga. Yan si Cleon Galvante. Kaya naman hindi na rin masisisi si Megan Del Russo. Nasa unang kita pa lamang niya sa binata, agad na siyang umibig dito. Iyon nga lang, kahit gaano niya itong kagusto, alam ni Megan sa kanyang sarili na hindi siya nababagay para sa binata. Napakalayo kasi ng agwat ng estado nila sa buhay. Hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan ni Cleon. He is like the North Star, the brightest light in the vast, endless sky, distant and untouchable, shining with a brilliance that others can only admire from afar. She, in contrast, is just one of his many devoted admirers, lost in the darkness, quietly waiting for the impossible. A miracle that one day the brightest star will fall, and in doing so, see her, recognize her, and make her dreams come true. Pero syempre malabong mangyari yon. Ang makatabi at makasama ang pinakamakinang na bituin ay napaka-imposibleng magkatotoo. Kumbaga sa pantasya na lang niya mangyayari ang bagay na iyon. Sino ba tong lalaking gustong manligaw sa'yo, Mega, na nireject mo na lahat ng mga manliligaw at mga nagbabalak na manligaw sa'yo?
Nanunod yung tanong kay Megan ng kanyang matalik na kaibigan at workmate na si Janice. Basta hindi mo siya kilala. Sagot naman ni Megan. Kahit pa ang totoo, ay kilalang kilala ng kaibigan niya ang lalaking yun. So, sino nga? Ang tagal na nating magkaibigan pero hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala ang lalaking nagugustuhan mo. Nako, kung sasabihin ko ba sa'yo, bakit pagtawanan mo lang ako? Sabi ni Megan at saka mahina siyang tumawa. Sino naman kaya yun? Wika ni Janice habang nag-iisip. Hindi nagtagal ay dumaan ang kanilang boss na si Cleon Galvante. Kasunod nito ang sekretary nitong may tinitingnan sa hawak na iPad. Siguro ay chinecheck nito ang schedule ni Cleon. Habang si Cleon naman ay tipid lamang na tumatango at ngumingiti sa mga empleyado na bumabati dito. Hay, ang gwapo talaga ni Sir, ano? Kung ako ang girlfriend niya, naku, iisipin ko na ako ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Nananaginip na sabing ni Janice. Tumango lamang si Megan habang sinusundan pa rin ng tingin si Cleon. Napakagwapo nga nito. Kaya naman kahit pa ilang taon na ang nagdaan, hindi pa rin nawawala ang paghanga niya sa binata. Tila nga ang nadarama niyang iyon ay lalo pang lumalim. Biglang bumalik sa isipan niya ang panahon na una niyang nakilala si Sir Cleon. Ang una nilang pagkikita, unang pag-uusap, at siya ring mga sandali na nabihag nito ang kanyang puso. Nakaupo lamang ang 16 na taong gulang na si Megan sa lumang upuan sa harap ng bahay na inupahan nila ng mama niya. Nasa kamay niya ay isang rosas sa gawa sa papel na siya lang din ang gumawa kanina. Kanina pa siya nag-iisip kung sasabihin ba niya sa kanyang ina ang matagal niya nang gustong itanong. Magdadalawang linggo na kasi siya dito sa Altagracia. Galing siya sa malayong probinsya ng Samar. Kinuha lang siya ng mama niya para dito na mag-aral at para raw hindi na siya malayo sa piling na to. Iyon nga lang, sa loob ng 2 linggo niya dito, wala pa siyang ibang napupuntahan, maliban sa 4 na sulok ng kanilang bahay. At ang pinakagusto niya lang na mapuntahan ngayon ay ang mansyon na pinagtatrabahuhan ng mama niya. Ang mansyon ng mga Galvante. Bata pa lamang siya mula na magsimula ang mama niya na magtrabaho bilang kasambahay ng mga Galvante, pero hindi niya pa rin nakikita sa personal ang mga amo ng kanyang ina. Maging ang mansyon ng mga ito na parating sinasabi ng mama niya na napakaganda raw at napakalaki raw na para bang palasyo na. Nang sa wakas, naglakas loob din si Megan. Tumayo na siya at nilapitan ng inang abala sa pag-aayos ng pinamili. Ma, pwede po ba akong sumama sa mansyon bukas? Tanong ni Megan. Maingat at may halong kaba ang tinig. Napalingon ang kanyang ina at bahagyang napatigil sa ginagawa. Sa mansyon? Bakit mo naman gustong sumama ron, anak? Kasi po gusto ko lang po makita kung saan kayo nagtatrabaho. Lagi niyo pong kinakwento sa akin noon kung gaanong kaganda ang bahay ng mga Galvante kaya na-curious po ako. Gusto ko rin na makita kahit saglit lang. Tahimik na tumingin ang mama niya sa kanya. Kita ang pag-aalangan sa mga mata nito. Tila iniisip kung tama bang pagbigyan ng hiling niyan yon. Please po, mama, magpapakabait po ako ron. Hindi po ako manggugulo. Promise po. Matagal bago nagsalita ang kanyang ina. Sa huli, nagbuntong hininga ito at saka bahagyang tumango. Sige na nga, pero sa isang kondisyon. Sabi nito. Seryoso ang tono. Napangiti naman si Megan na talos mapatalon sa tuwa. Ano po yun? Magpapakabait ka ron. Hindi ka aalis sa tabi ko. Kapag sinabi kong uuwi na tayo, uuwi na agad. Walang tanong-tanong, ha? Mabilis na tumango si Megan. Opo ma, promise po. Aba, hindi halatang excited ka anak ha. Excited po talaga ako, Mama. Gusto ko makita ang mansyon na lagi niyo pong nakakwento sa akin noon tuwing nagbabakasyon ka sa atin. O siya, sige. Bukas makikita mo na yon. Tumakbo si Megan papasok sa bahay, puno ng tuwa at pananabik. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap niya makapasok sa loob ng mansyon ng mga Galvante. Ang lugar na ilang beses niya nang narinig sa mga kwento ng kanyang ina. Maaga pa lamang ay gising na si Megan. Halos hindi siya nakatulog ng maayos sa sobrang pananabik. Agad siyang nag-ayos ng sarili.
Isinuot ang pinakamaayos niyang damit at sinuklay ng maayos ang kanyang buhok. Pagkalabas niya mula sa kanilang kwarto, nakita niya ang abala na ang kanyang ina sa paghahanda ng mga dadalhin nila. "Mama, ano pong pwede kong itulong?" Tanong niya agad. Puno ng sigla ang tinig. Napalingon sa kanya ang mama niya at bahagyang napangiti. "Aba, ang aga mo ah. Sige, pakibuhat nga tong bag na to." Walang reklamo si Megan. Inilagay niya sa kanyang balikat ang bag at tinulungan pang ina sa iba pang gawain. Ilang sandali pa, nakasakay na sila sa service at patungo na sa mansyon. Pagkababa nila sa harap ng malaking gate, hindi mapigilan ni Megan ang mapamulagat sa ganda ng mansyon. Tama nga ang mama niya, para nga talaga itong isang palasyo. "Ma?" Bulong niya habang hawak ang braso ng ina. "Ang ganda po." Ngumiti ang kanyang ina at tumango. "Oo anak, yan ang mansyon ng mga Galvente." "Grabe, totoo po palang sabi niyo sa akin na para pong palasyong mansyon nila." "Nako, tsak na mas mamamangha ka pa kapag nakapasok na tayo sa loob dahil higit na mas maganda roon." Habang naglalakad sila papasok, nagsalitang muli ang kanyang ina. "Pero tandaan mo, Megan, maging maingat ka rito ha. Mahal ang mga gamit dito sa mansyon. Isang galaw mo lang at baka mabasag mo pa yung mas mahal pa sa buhay natin." Napalunok si Megan at agad na tumango. "Opo, Mama. Mag-iingat po ako. Promise po." Pagpasok nila sa mansyon, lalong namilog ang mga mata ni Megan sa pagkamangha dahil tama nga ang kanyang ina. Higit na mas maganda nga sa loob ng mansyon. At sa malawak na sala, naroon na ang mag-asawang Galvante, si Doña Vina. Sa unang tingin pa lamang ay mukhang nasa 30 pa lang ang edad at hindi halatang nasa 50s na. Makinis ang kutes, elegante ang bihis, at may mahinhin na kilos. Katabi nito ay ang asawang si Don Leon. Isang matikas na lalaki na tila hindi tinatabla ng panahon. Gwapo ito, parang ang isang modelo na lumabas mula sa isang magazine. Lumapit ang ina ni Megan sa mag-asawa at bahagyang yumuko bilang paggalang. Humawak din ang kanyang ina sa pulso niya at pinatayo siya sa tabi nito. Ngumiti si Doña Vina. "So, this is your daughter, Manang Rosa?" Tanong nito. "Opo, ma'am." Sagot ng kanyang ina na may bahagyang ngiti pa sa labi. "Siya po si Megan Del Russo, ang nag-iisa kong anak." Lumapit si Doña Vina at tiningnan siya mula ulo hanggang paa at tumango. "She is a lovely young lady." Napatingin naman si Megan sa kanila at nahiyang napayuko. Natatakot siya kasi napaka-intimidating ng dating nila. Kahit pangiti ni Doña Vina ay malambing. "Malaki na pala ang anak mo, Manang. Naaalala ko noong huli kong nakita ang larawan niya sa cellphone mo ay napakabata niya pa." Dagdag pa ng Donya. "Opo, ma'am. Sa awa ng Diyos ay lumaki ng maayos ang nag-iisa kong anak." Ngumiti lalo si Doña Vina bago muling bumaling ang tingin kay Megan na gano'n na lamang ang kaba. "Well, Megan," ani Doña Vina, "we're happy to have you here. Feel at home, okay? Kung gusto mong magmerienda, just tell the cook. They'll prepare something nice for you." Opo, ma'am. Maraming salamat po." Nauutal pa na sa niya. "Don't be nervous, iha. Hindi naman kami mga vampira dito para katakutan mo." Ang pabirong ani pa ng Don. Opo, sir." Ngunit lalo lamang siyang nautal. Nagkatinginan ng mag-asawa at ngumiti pa lalo. Tila aliw na aliw sa presensya niya. Nung magsimulang magtrabaho ang kanyang ina, tinanong niya ito kung ano ang maaari niyang maitulong at ang sabi nito ay magdidilig na lamang daw siya ng halaman sa hardin, kaya naman ay dali-dali niya nang ginawa iyon. Habang nagsisimula siya sa pagdidilig ng mga halaman, hindi niya namalaya na natutulala na pala siya sa kaalaman. Para bang nalulunod siya sa ganda ng paligid. Ngunit bigla na lamang siyang napabalik sa realidad nang may marinig siyang boses mula sa likod niya. "Hey, be careful there." Mabilis siyang umikot paharap sa taong nagsalita. Hindi inaasahan na inaitapat niya ito ang hose sa hawak niya kaya nabasa ito. Hey, miss, hindi ako halaman," sabi ng lalaki. At doon niya lamang napagtanto
na nakatapat na pala dito ang hawak niya. Pagpasensya na po. Mabilis na sinabi ni Megan at pinatay ang hose. Nagpahanik pa siya kaya hindi niya agad ito na-off. Nang makita niyang basang-basa na ang gwapong lalaki, nanlumo siya. Paano? Nakapangalis pa naman ang lalaki. May lakad yata. Tapos nabasa niya at nasira ang outfit nito. Nahihiya nang tumingin siya sa mga mata nito. Pagpasensya na po talaga kayo sa nangyari, sir. Hindi ko po sinasadya. Nagulat na po talaga ako pero alam ko pong may mali ako kaya pasensya na po. That's alright, sabi ng lalaki. I guess it's just one of those days, ha? Napapakamot na lang siya sa ulo habang nakatingin sa suot nitong damit. Are you a new maid here? Tunog nito. Hindi po, sir. Sumama lang po ako sa mama ko dito. I see. Saglit na napaisip ang binata bago muli magsalita. But who's your mom? Mabilis na sumagot si Megan. Si Rosa Del Russo po. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito na parang nabigla. So, you're the daughter that she's always talking about. Wika nito. Nagulat si Megan sa sinabi ng binata at may halong pagtataka sa kanyang mukha. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Well, I know your mother. She's been working for us for a long time. She's like family to us. Actually, she raised me like I was her own son. Huh? Nagtataka na tanong niya. I'm Cleon Galvante. Sabi nito at iniabot ang kamay kay Megan. Nagulat siya nang marinig ang pangalan ng binata at mabilis na naisip ni Megan na ito pala ang alaga ng kanyang ina, si Cleon Galvante, ang anak ng mag-asawang Galvante na pinalaki na ng kanyang ina. Natatandaan ni Megan noong nasa summer pa siya. Sa tuwing tumatawag ang mama niya ay lagi nitong sinasabi na nagbabantay ito sa alaga nitong si Cleon. Nagsiselos pa nga siya noon kay Cleon kasi naaalagaan ito ng kanyang ina, samantalang siya ay hindi. At ang mga tiyahin niya lang ang nagbabantay sa kanya. Hindi niya agad naisip na ito pala si Cleon dahil napakatangkad nito kayong sa pagkakatanda ni Megan ay 5 taon lamang ang agwat ng edad nito sa kanya. Ikaw si Cleon Galvante? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Kayo po pala yung inaalagaan ni Mama noon? Yes, it's me, sagot ni Cleon. I didn't know you're already in Altagracia. I thought you were still in the province. Kinuha na po ako ng mama ko para po dito mag-aral sa susunod na pasukan. Sagot niya at medyo nahihiya. So you're here to study now, huh? Tanong ni Cleon. That's good. Hindi ka na malalayo sa mama mo. Altagracia is just a different world compared to the province. But I'm sure you'll get used to it. Opo, medyo nakakapag-adjust na rin po ako kahit papaano. Matamis naman ang umiti sa kanyang binata. Don't worry, you'll do just fine here. Just make sure to ask if you need help, okay? Just don't hose me again, okay? Dagdag pa nito, tinukso pa siya ng kaunti. Namulang pisngi ni Megan dahil sa hiya. Pasensya na po talaga kayo sa nangyari, sir. Mukha kasing malalim ang iniisip mo kanina kaya hindi mo agad ako napansin at nagulat ka sa akin. Napahawak sa kanyang batok at saka nahihiya namang tumango. Opo. Nabasa po tuloy kita. Pasensya na po talaga. Don't worry, sagot ni Cleon. It's okay. Just a little wet and that's all. Ngumiti ito ng mahinahon at tumingin sa paligid. Parang may naaalala. Well, I should get going. Don't worry about anything here, alright? Nagpaalam na rin si Megan sa binata at tumango lamang sa kanya bago maglakad palayo. At iyon nga ay naging una nilang pagtatagpo ni Cleon Galvante. Magmula noon, hindi na naiwasan ni Megan na maramdaman ang isang matinding paghanga para dito. Ngunit habang tumatagal, napagtanto rin ni Megan na may hangganan ng kanyang nararamdaman para dito dahil hindi siya nababagay sa mundong ginagalawan ni Cleon. Hindi niya maaaring pangarapin na suklian din ito ang nararamdaman niya. Alam niyang may iba pang mas nararapat sa binata, tulad ni Trixie, ang matalik na kaibigan ni Cleon na lumaki sa Amerika, na hindi maitatanggi na may malalim na pagnanasa rin sa binata
simula pa lamang. Dahil doon, nagsimulang magtago sa kanyang puso ang mga pangarap at pagnanasa. Pinili niyang iwasan ang mga nadaramang labis para sa binata. Isinumpa niyang manatili na lamang siya sa distansya at hindi nahihilingin na sana'y siya na lang ang makita ni Cleon. Mas pinili niya na lang na pagtuunan ng pansin ang kanyang mga pangarap para sa kanila ng mama niya. At ngayon, makalipas ang ilang taon, isa na siya sa mga empleyado ng kumpanya ng mga Galvante, ang Galvante Group. Matapos niya makagraduate sa kolehiyo, pinasok siya ng mga Galvante sa kumpanya ng mga ito at si Cleon Galvante ang naging boss niya. Andito na si Ma'am Trixie? Tanong ng isa sa mga empleyado. Oo, nakita ko siyang pumasok kanina. Kasabay niya si Sir Cleon. Nakakapit pa nga siya sa braso ni Sir. Sagot naman ng isa. Sa tingin niyo ba totoo yung usapan na magkasintahan na daw ang dalawa? Sa tingin ko, oo. Kasi naman, ibang closest sila ngayon compare sa dati. Nagsalita ang isa pa na animoy kilig na kilag pa. Naku, bagay na bagay kaya silang dalawa. Ship ko nga eh. Parehong maganda at gwapo. Perfect match talaga. Kung sila nga, di power couple talaga. Singit pa ng isa. Tahimik lamang si Megan habang ginagawa ang kanyang trabaho at nakikinig din sa usapan ng mga kasama. Pagka-uwi ni Megan mula sa trabaho, nadatan niya ang kanyang ina sa kusina. Abala ito sa paghahanda ng hapunan. Tahimik siyang naupo sa mesa at tinulungan ng ina sa paghiwa ng gulay. Busy ka ba masyado ngayon sa mansyon, ma? Tanong niya habang pinipiraso ang repolyo. Magluluto kasi yata ng pansit ang kanyang ina. Oo anak, sagot naman ni Manang Rosa. Lalo na kapag dumadalaw sa mansyon si Ma'am Trixie. Hindi niya napigilan ng sarili. Tiningnan niya ang ina at nagtanong, Ma, girlfriend po ba talaga siya ni Sir Cleon? Oo, nung isang buwan nang ata naging sila. Lahat nga ay sobrang masaya para sa kanila. Nahanap na raw kasi ni Sir Cleon ang babaeng mamahalin niya. Mabait yun si Miss Trixie at bagay talaga sila. Sobrang saya nga ng mga magulang niya para sa kanilang dalawa. Ngumiti siya at tumango. Mabuti naman pala kung ganun, ma. Siya nga pala anak, alam mo bang pinag-uusapan ka ng mga tao ron sa tindahan? Bakit daw po, ma? Nagtatakang tanong niya. Sumubok daw palang maligaw sa iyong anak ng alkalde pero hindi mo sinagot. Ang sabi mo raw ay hindi ka pa handa para sa ganong mga bagay? Tungkol po ron, hindi naman po siya totally nanligaw sa akin eh. Nagtanong lang po siya if may chance ba siya sa akin, kaya ang sabi ko wala. Napatawa naman ang kanyang ina. Bakit naman anak? Gwapo naman yung anak ng alkalde natin, hindi ba? Mabait pa. Opo ma, pero ayoko lang. Dahilan niya, kaya napatango ang kanyang ina. Maganda yan. Huwag mong mamadaliin ang pakikipagrelasyon kasi ang isang relasyon na minamadali ay hindi nagiging masaya. Para sa inyo lang po ni Papa? Tanong niya kaya natawa ito sabay sabi. Ganun na nga. Isang normal na araw sa trabaho, maling nagkakwentuhan ng ibang empleyado habang ginagawa ang kani-kanilang mga task. Si Megan, gaya ng nakasanayan, ay nakatutok lang sa kanyang ginagawa. Hindi niya arentana ang ingay ng mga tipa ng keyboard sa paligid. Maging ang mga mahihinang usapan ng kanyang mga kasama na nagtatanungan ng kung ano. Hanggang sa may anino siyang napansin sa gilid ng kanyang mesa. Nang tiningnan niya ito, nakita niya si Jeff, ang team leader ng kabilang department na may hawak na isang bouquet na bulaklak. Megan, may bahagyang kaba na tingin na bumati sa kanyang binata. Sir, may kailangan po ba kayo sa akin? Magalang na tanong ni Megan. Ramdam ni Megan na nasa kanilang tingin ng mga katrabaho niya. Lalo na nung inabot sa kanya ni Jeff ang bulaklak na hawak ang ilan ay nagbubulungan pa. Paano? Ay may magaganap na naman na confession. At hindi rin ito ang unang beses na may nag-confess kay Megan. Para saan po yan, sir? Tanong ni Megan. Hindi agad tinanggap ang bulaklak. I know this is sudden, but I've been meaning to say this. I like you. And I was wondering if I could start
Courting you? Namilog ang mga mata ni Megan at hindi agad nakapagsalita. Paano? Hindi niya inaasahan na isa sa mga team leader ang magkakagusto sa kanya. Usually kasi, mga regular employee lamang ang umaamin sa kanya. Sir? Pero bago pa siya makabuo ng sagot, naramdaman niyang may ibang presensya pa sa likuran ni Jeff. Dahan-dahan siyang napatingin sa likod nito at doon niya nakita si Cleon Galvante. Nakatayo ito hawak ang isang kulay puting folder. Kapansin-pansin ang seryosong ekspresyon ng mukha nito. Ang malamig nitong mga mata na tila ba bumabaon sa kanyang kaluluwa. Ang tingin nito ay hindi kay Jeff, kundi direkta sa kanya. Halos hindi siya makahinga sa tensyon. Nakaramdam din siya ng hiya dahil sakto na nadatnan nito na may nag-aaya na naman sa kanya ng date. What's happening here? Ang malamig na tanong ni Cleon. Humarap ito si Jeff at nagkandautal na sumagot. Nothing sir, I was just giving flowers to Megan, no big deal. Nagkunot na naman si Cleon. Pagkaraan ng ilang segundo, inabot ni Sir Cleon ang hawak na folder kay Jeff. Take those documents to the conference room. Now, mariin itong utos. Napakamot sa batok si Jeff. Halatang nahihiya at nais lumubog sa kinatatayuan. Yes, sir. Right away. At mabilis itong tumalima. Hawak pa rin ang bulaklak na hindi na natanggap ni Megan. Naiwan si Megan kaharap ang boss. Bago pa siya makapagsalita para sana makahingi ng dispensa kay Sir Cleon. Tumalikod na ito at naglakad na palayo. Nakatulala naman si Megan sa kanyang upuan habang pinapanood ang papalayong likod ni Sir Cleon Galvante. Girl! Saka lamang niya pabalik sa realidad nang biglang lumapit si Janice. Bahagya itong yumuko para magtanong ng pabulong. What just happened? Hindi agad nakasagot si Megan. Tiningnan niya si Janice. Pagkatapos ay umiling. Hindi ko rin alam. Sagot niya. Medyo gulat pa rin ang tinig. Nagulat din ako. Napakunot ang noon ni Janice. Mukhang galit si Sir, girl. Like, really mad. Did you see his face? Parang nagbabadya ng bagyo. Akala mo nga may kasalanan na nagawa si Sir Jeff eh. Kahit si Sir Jeff parang natakot, nauutal, tsaka namutla rin. Siguro ay nag-away sila ng girlfriend niya kaya siguro bad mood siya ngayon. Sayang another confession na sana yun from Sir Jeff na for sure, i-reject mo na naman. Siguro nga. Mahina ang tugon naman ni Megan, kasabay ng pilit ng ngiti. Ani Janice. Pero girl, grabe talagang tingin sa'yo ni Sir Cleon kanina, no? As in, grabe. Parang ako nanghihina sa takot para sa'yo. Hindi na lang umimik si Megan. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ngunit sa loob-loob niya, paulit-ulit pa rin pumapailan lang ang mga tanong. Anong nangyayari? Tanong nagsekretary ni Cleon sa isang empleyado nang makita nito na may nagkukumpulan na naman. May nag-aaya po ulit kay Miss Megan ng date, sir. Natawa si Greg. Na naman? Pang-ilan na ba ngayong linggo? Pangalawa na, sir. Lalo pang napailing si Greg. Tingin ko lahat ng nasa department niya balak mag-confess sa kanya. Sinabi mo pa, sir. Kahit nga yung may asawa na gustong sumubok ng tiyan sa kanya eh. May nag-success naman ba? Tanong ulit ni Greg. Wala po, kahit isa. Pangarap lang nila si Megan. Masyadong dedicated sa trabaho yan para sa mga ganyang bagay, ano? Good. Sabi ni Greg bago umalis na para ibalita sa boss niya kung anong nakita. Pagpasok ni Greg sa opisina ni Cleo, naabutan niya ito roon si Trixie. Nakaupo sa mahabang sofa. Lumapit si Greg sa table ng boss, bitbit ang ilang folders. May pilyong ngiti sa labi na agad napansin ng binata. Sir? Bunga ni Greg habang inilalapag ang mga papeles sa mesa. May ganap na naman sa department ni na Megan. What happened this time? Tumikim si Greg bago sumagot. Well, someone confessed to her again, like seriously confessed, with flowers and all. But she rejected him again. Napatas ang kilay ni Cleon at bahagyang natawa. Na naman? Nung isang araw ay si Jeff ang nahuli ko.
That happens often. Tumango si Greg habang pinigil ng tawa. Yes, sir. A lot. She's really popular with the guys in that department. But no one ever succeeds. Megan always turns them down. Politely, of course. Maybe she's becoming a distraction in the workplace. Sumingit naman si Trixie. She's actually very professional, ma'am. Even after rejecting someone, she keeps working like nothing happened. Sagot naman ni Greg. But don't you think it's inappropriate? Sabi naman ni Trixie. I mean, if men keep falling for her, doesn't that say something about how she presents herself? Bumaling ang tingin ni Cleon kay Trixie. You're overthinking, Trixie. Megan's not doing anything wrong. Hindi niya kasalanan na nagugustuhan siya ng mga katrabaho niya. But still, maybe she should be reassigned or something para wala ng issue. Hindi agad sumagot si Cleon. Napabuntong hininga si Greg at marahang nagpaalam. I'll leave the files here, sir. Call me if you need anything. Tumango lamang si Cleon bilang tugon. Pagkalabas ni Greg ay naging tahimik na ang buong opisina. Si Cleon ay malalim ang iniisip. Kung tutuusin, may point din naman si Trixie. Kung patuloy na mangyayari ang ganitong mga bagay, hindi iyon magiging maganda para sa working environment ng empleyado ng Galvante Groups. Pero alam naman ni Cleon na wala namang kasalanan ng dalagang si Megan kung nagugustuhan ito ng mga katrabaho nito. At mas lalong hindi niya maaaring pakialaman ng dalaga dahil magulang niya ang nagpasok sa dalaga para makapagtrabaho dito. What are you thinking, Cleon? Pukaw sa kanya ni Trixie. Nothing. Sagot naman ni Cleon. You're worrying about that employee na lagi na lang nagiging cause ng distraction, right? Hindi naman sumagot si Cleon kaya napahinga ng malalim si Trixie. Bakit kasi hindi mo na lang sundin ang sinabi ko? Tanggalin mo siya sa trabaho. Hindi ko siya pwedeng pakialaman. Ang magulang ko nagpapasok sa kanya dito. Then, do you want me to talk to her? No, huwag mo na siyang lapitan. Seryoso na sabi ni Cleon. Hayaan mo na lang. Nagbuntong hininga naman si Trixie at umiling na lamang. Habang si Cleon naman ay sinubukan na ituon ang sarili sa kanyang trabaho. Samantalang isang araw pag-uwi ni Megan mula sa trabaho ay sinalubong siya ng ina. Anak, sasama ka sa akin bukas sa mansyon, ha? Anima ng Rosa. Inaayos ang mga gulay sa mesa. Hinahanap ka ng mag-asawang Galvante. Gusto ka raw nilang makita ulit. Napakunot ang noon ni Megan. Ako ma, bakit daw po? Ewan ko ba. Basta sabi ni Donya, isama raw kita. Siguro ay para makausap ka lang. Wala naman po siguro ako maling nagawa, hindi ba ma? Nag-aalala niyang sinabi. Bakit? Kasi bigla na lang po nila akong pinatawag. Baka may nagawa akong mali. Wala naman siguro anak. Siguro gusto ko lang talaga nila makausap. Lalo na't ang tagal na mula nang huling binisita mo roon sa mansyon. Kinabukasan ay maaga nga silang umalis. Tahimik si Megan sa loob ng sasakyan na sumundo sa kanila habang kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang ipinatatawag ng mga Galvante. Pero may kakaibang kilig rin siyang nararamdaman dahil muli niya makikita ang lalaking matagal ng laman ng puso niya na nakapangbahay lamang. Mas madalas niya kasing makita na naka-formal suit si Cleon. Huli niyang nakita si Cleon na casual lang ang suot noong huling bisita niya sa mansyon. That was almost 2 years ago. Mula kasi noong nakapagtapos siya ng pag-aaral ay mas lalo pa siyang naging abala. Saka ayaw niya rin na pumupunta sa mansyon ng mga Galvante kasi feeling niya kung lagi niya makikita ng ganon si Sir Cleon, lalo lang siyang mafo-fall dito. Pagdating nila sa mansyon ng mga Galvante, muling bumungad sa kanyang engranding tanawin na parang palasyo. Naaalala pa ni Megan ng unang beses na nakapasok siya roon, kung paanong namangha siya sa bawat sulok ng lugar. Mas lalo pang gumanda ang mansyon ngayon. Sa pagkakaalam kasi ni Megan, pinarenovate daw ang ibang bahagi ng mansyon dahil medyo luma na. Mas naging modern ang dating. Sa isip ni Megan ay bagay na bagay kay Cleon na dito na ito sa mansyon nakatira. Kasi mukha rin naman itong isang prinsipe. Kinakabahan ako, ma.
Sabi ni Megan sa ina. Huwag kang kabahan. Sigurado akong hindi naman sila galit sa'yo, anak. Sana nga po, ma. Ngunit bago pa sila makapasok, biglang lumitaw mula sa hallway si Miss Trixie. Suot ang designer dress na sobrang bagay na bagay dito. Para nga itong isang sikat na modelo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad siya nitong sinalubong ng malamig at matalim ng ngiti. What are you doing here? Mataray na tanong ni Trixie. Nakataas ang isang kilay habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa na waring sinasabi na ang isang gaya niya ay hindi nababagay sa lugar na yon. Sinamahan ko lang po ang mama ko. Sagot niya naman ng magalang. Nandiit naman ang mga mata ni Trixie, tiningnan din ang kanyang ina mula ulo hanggang paa. So, she's your mom? Ani Trixie sabay irap. Interesting. Hindi alam ni Trixie na siya ang anak ni Manang Rosa dahil wala rin naman itong pakialam sa kanila noon. Nitong nagdaang buwan lamang talaga ito nagsimula na maging bothered sa presence niya na hindi malaman-laman ang dahilan. Hindi ko alam na siya palang iyong ina, Megan. No wonder nagawa mo makapasok sa Galvante Group kasi may backer ka pala dito sa mansyon. Hindi na lamang sumagot si Megan habang si Trixie ay pangising-ngisi pa rin sinusuri sila ng tingin. Parang isang senyorita na tinitingnan ng isang pulube na hindi dapat naroroon. Tara na anak, naghihintay na sila sa atin. Aya na ang kanyang ina sa kanya. Miss Trixie, papasok na po kami ng anak ko. Sure, manang. Ngisi pa ni Trixie na waring nang-iinis. Pagkapasok nila sa loob ng mansyon ay agad silang sinalubong ng napakaganda pa rin na si Doña Vina, na agad namang lumapit kay Megan na tila ba matagal na siyang hinihintay na muling dumalaw. Oh, Megan! Masayang bati ito at baka sa mukhang tuwang makita siya. It's been a while. You haven't visited us for long. Ngumiti naman si Megan at magalang na yumuko. I've been busy po with work, ma'am. Pasensya na po kung hindi ako nakadalaw agad. Hinawakan naman ni Doña Vina ang kanyang kamay at ngumiti. That's all right. What matters is that you're here now. Opo, kasi sabi ni Mama ay gusto niya raw po ako makita. Tiningnan niya rin si Don Leon. May nagawa po ba akong kasalanan sa inyo? No, of course, wala ka nagawa, Iha. Maagap naman na sagot ni Doña Vina. Gusto lang talaga kitang makita kasi ang tagal mo nang hindi dumadalaw dito sa mansyon. Nahihiya naman siyang umiti. Akala ko po may kasalanan ho akong nagawa. Natakot ka ba namin? I'm sorry about that. Ilang sandali lamang ay bumaba na rin si Sir Cleon. Tulad ng inaasahan ni Megan, ay casual lamang ang suot nito. Medyo magulo rin ang buhok, unlike nang madalas siya makita kapag nasa kumpanya ito. Sobrang bagay na bagay din dito ang ganoong ayos kasi lalo ito nagmumukhang bata. Babe, buti naman at kising ka na. Sabi ni Trixie na agad naman na lumapit sa tabi ni Cleon. Yeah, sagot naman ito, bago tinoon ang tingin sa kanya. Napansin ni Doña Vina ang nagtatanong na tingin ni Cleon kaya ito nagsabi na inimbitahan nito si Megan para sa isang hapunan sa mansyon dahil matagal na mula nung huling bumisita si Megan. Magkakasama silang lahat sa pagkainan ng mga Galvante. Malaki at elegante ang dining area. Ang masasarap at mamahaling pagkain ang nakahain sa mesa. Nasa harapan mismo ni Megan sina Sir Cleon at Trixie na magkatabi. Madalas magbulungan at magtawanan. Parang ang may sariling mundo ang dalawa. Hindi naman makatingin si Megan sa direksyon ng dalawa. Nahihirapan siyang itago ang kaba at kirot sa kanyang dibdib. Lalo na't ramdam niya na para siyang nasa gitna ng dalawang magkaibang mundo. Katabi niya ang kanyang ina, si Manang Rosa. Naabala sa pakikipagkwentuhan kay Don Leon. So, Megan, is your work hard for you? Tanong ni Don Leon habang mahinahon itong kumuha ng inumin. Hindi naman po, sir. Sagot niya. Sabihin mo lang sa amin kung mahirap para sa ang trabaho mo, okay? Napatingin si Doña Vina kay Megan at sumagot sa halip. I don't think mahihirapan si Megan sa work niya.
She's a smart and hard-working girl. Hindi ba't ang sabi ni Cleon ay lagi siyang nag-excel sa trabaho niya? Napangiti naman si Megan at nagpasalamat kasi noon pa man mataas na talaga ang tingin at expectation nito sa kanya. Thank you po, ma'am. Sumulyap din siya kay Cleon na nasa kanyang tingin. Si Megan ang unang nag-iwas ng tingin, ngunit bago pa siya muling makasubo ng pagkain ay muling nagsalita si Doña Vina. Ngayon ay may bahid ng tukso ang tinig. I heard you've been rejecting quite a number of suitors lately, Megan. Why is that? Natigilan naman siya. Ramdam niya ang biglaang pagtahimik ng paligid. Kahit ang mama niya ay natigilan din. Pakiramdam niya ay napako sa kanyang mata ng lahat. Kasama na roon ang kay Cleon. Pilit siyang ngumiti. Mas gusto ko lang po na mag-focus sa trabaho. Wala po akong oras para sa mga ganoong bagay. Sagot niya. I see. Ani naman ni Doña Vina sabay ngiti. That's admirable. Pero tama lang yan Mahirap mag-focus sa trabaho pag andun ang nobyo mo, kaya tama lang na hindi mo binigyan ng chance ang mga yon. They're just going to be a distraction. Ngumiti si Megan sabay tango. Oo nga po, sang-ayon niya. Subalit habang nag-uusap sila, napansin ni Megan ang hindi maipaliwanag na sulyap ni Cleon sa kanya. Hindi niya matukoy kung may galit ba, pagtataka, o pag-aalala. Habang nagtatagal ang salo-salo ay lalong lumalalim ang pag-uusap ng pamilya Galvante at nina Megan at Rosa. Masarap ang pagkain. Masaya ang tono ng bawat salita, ngunit para kay Megan, parang unti-unting sumisikip ang paligid. Bigla na lamang ibinaling ni Doña Vina ang usapan sa direksyon ng dalawang magkatabing sina Cleon at Trixie. So, when are you two finally getting married? Ikaw, anak, kailan mo balak na mag-propose dito kay Trixie? Tanong ni Doña Vina habang nakangiti, sabay abot ng wine glass. Napatingin naman si Megan sa kanyang plato. Pilit pinipigilan ng sariling, hindi umiling o magpakita na kahit anong emosyon. Tumikim naman si Cleon bago sumagot. We're still finalizing some things, ma. But we've talked about it. Oh, that's lovely. Dagdag pa ni Don Leon sabay tango. It's about time. You've been together for quite a while. I mean, I know last month lang naging kayo, pero matagal na kayong magkaibigan. Confident naman ang umiti si Trixie sabay sabi. Yes po, Tito. We're just waiting for the right moment. Of course, with the approval of the family po. Doña Vina nodded enthusiastically. You already have that, Trixie. We've always seen you as part of this family. Nagkatinginan naman ang magkasintahan at ngumiti sa isa't isa. Sa kabila ng lahat, nananatili lang na tahimik si Megan. Tila ba naputol ang kanyang hininga habang nakikinig sa palitan ng mga salita. Ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib at ang bahagyang pagngangalit ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Megan? Muling tawag ni Doña Vina na ikinagulat naman niya. What about you? Do you have plans of settling down soon? Ngumiti siya, pilit at umiling. Wala pa po, ma'am. I don't think about that right now. Mas focus po ako ngayon sa trabaho ko tsaka sa pagtulong po kay mama. Very wise. Ani naman ni Don Leon. You're still young. You have plenty of time to figure that out. Exactly. Ani Trixie habang hawak ang braso ni Cleon. And who knows, maybe someday you'll meet someone who belongs to your world. Napakunot naman ang noon ni Manang Rosa sa sinabing yon, pero hindi na ito nagsalita. Si Megan naman sa kabilang banda ay umiti na lamang ng pilit. I guess so, sagot niya. Matapos ang hapunan, nagpaalam saglit si Megan sa kanyang ina na magpapahangin lang muna. At dahil abala naman ng mga Galvante, pinayagan siya ng mama niya pero sabi nito ay bumalik din siya kaagad. Dumiretso siya sa hardin ng mansyon kung saan niya unang nakita si Cleo noon. Ang simoy ng hangin ay malamig at ang mga dahon ay sinasayaw ng hangin. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mata, ngunit nagulat din at agad na napamulat nang marinig niya ang pamilyar na boses na puno ng katarayan. I knew I'd find you here.
Lumingon siya at nakita si Trixie. Naka-cross arms at taas kilay siyang tiningnan. Ang anyo nito ay parang isang prinsesang naghahanap ng alipin na dapat pagalitan. Ma'am Trixie, may kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ni Megan. Bahagyang kinakabahan dahil sa uri ng tingin nito, pero pinipilit ipakita na kalmado siya. Cut the act, sabi ni Trixie at lumapit. You know exactly what this is about. Hindi agad kumibo si Megan. Sa halip ay hinintay niyang magsalita pa ito. You like Cleon, don't deny it. Ani Trixie diretso sa punto. Huh? Umirap ito. Oh, please, Megan. Nagmamaang-maangan ka pa talaga. Obvious naman eh. The way you look at him. How you get so quiet when we're together. It's obvious. Gusto mo ang boyfriend ko. Napalunok si Megan, pero hindi siya agad sumagot. Alam niyang totoo ang sinasabi nito, at doon siya lalong kinabahan. I respect both of you, and I would never do anything. Oh, please, sabad ni Trixie sabay irap. You think I don't see it? You admire him like he's the sun in your sky. It's pathetic. Natahimik si Megan. Kulang na lang ay angkinin mo ng boyfriend ko tuwing tinitingnan mo siya. Alam ko rin na lihim mong hinihiling na sana ay pansinin ka rin niya. Wika pa ni Trixie at pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Pero huwag kang umasa, Megan. I know where I stand, ma'am. Mahinang sagot niya. Trixie smirked and tilted her head. Good. Because soon, he's going to propose to me. Ako ang pakakasalan niya. Natahimik si Megan. Ang puso niya ay tila piniga dahil para bang sinampal siya ng katotohanan. Yes, he's just waiting for the right time para mag-propose sa akin. At pag dumating na ang araw na yon, my answer will be, yes. Cleon loves me. Everyone knows that. So whatever silly feelings you're hiding, keep them to yourself. Mas mabuti rin siguro na ibaon mo na lang sa limot dahil ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo, walang pag-asa yan. Lumapit si Trixie ng ilang pulgada. Tila nais nitong iparamdam sa kanya ang agwat na lang dalawa. You are just the daughter of a maid. You're not from this world. You're nothing but a shadow in a place full of light. Don't embarrass yourself by dreaming too much, Megan. Pinapaalala ko lang sa'yo kung saan ang lugar mo para hindi ka magangad na tumapak sa mundo ng iba na hindi ka naman nararapat. Napakagatlabi na lamang si Megan. Hindi siya sumagot, pero damang-dama niya ang bawat salita na tumama sa kanyang puso. Gusto niyang ipaglaban ang sarili, ngunit alam niyang walang silbi sa pagkakataong ito. Enjoy your little job, dagdag pa ni Trixie bago ito tinalikuran. That's all you'll ever have. Habang naglalakad palayo si Trixie, naiwan naman si Megan sa hardin. Magmula nang malaman ni Trixie na si Manang Rosa ang ina ni Megan, kapansin-pansin na nagbago rin ang trato nito sa matanda. Kung dati ay may paggalang itong pinapakita, ngayon ay nawala na at hindi naman manhid si Manang Rosa para hindi iyon maramdaman. Laging nakabantay si Trixie kay Manang Rosa sa tuwing nasa mansyon nito, katulad na lang ngayong araw. Manang Rosa, ikuha mo nga muna ako ng malamig na tubig sa kusina. Utos ni Trixie. Sige po, ma'am. Sagot ni Manang Rosa. Dali-dali naman nagtungo si Manang Rosa sa kusina para kumuha ng tubig, ngunit pagbalik niya, wala na sa sala si Miss Trixie, kaya kinailangan niya pa itong hanapin. Hindi na po pala ako nauuhaw, pakibalik na lang sa kusina. Pagbalik mo, akit ka ulit dito, may ipapagawa ako sa'yo, sabi ni Trixie. Kaya dali-dali namang bumalik si Manang Rosa sa kusina para dalhin ang baso roon tsaka bumalik siya sa silid ni Cleon kung nasaan si Miss Trixie na naghihintay sa kanya. Ayusin mo mga alahas na naiwan ko sa cabinet. Huwag mong kalimutan ang kwintas ko, ha? Siguraduhin mo na walang mawawala riyan. Mahalaga sa akin ng mga alahas na yan dahil regalo pa yan sa akin ni Cleon. Opo, Miss Trixie, aayusin ko po kaagad. Mabilis na sagot naman ni Manang Rosa.
Mabilis na ginawa ni Manang Rosa ang utos ni Trixie. Marami pa siyang kailangan gawin sa baba, ngunit tila ba hindi ito nauubusan ng iuutos sa kanya. Kung dati ay isang beses sa isang linggo lamang kung pupunta si Trixie sa mansyon, ngayon ay mas napapadalas pa. Minsan ay doon na rin ito natutulog at tuwing nasa mansyon ito, para bang si Manang Rosa lamang ang palaging nitong nakikita. Manang Rosa, tawag ni Trixie na may halong pagkairita sa boses. Please clean my heels. There's dirt on them again. Sabi ko naman kasi sa'yo kapag nandito ako sa mansyon, gusto kong laging malinis ang paligid. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marina Book from Cebu City at Gina Bonga from Poblacion, Hinonangan, Southern Leyte. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Agad na nilapitan ni Manang Rosa ang mga sapatos ni Trixie at lumuhod upang punasan ang mga ito. Take your time. May bahagyang ngisi sa labi ni Trixie. I need them spotless, okay? Tahimik naman si Manang Rosa na nagpunas ng heels ni Trixie. Ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Trixie na waring natutuwa sa nakikita niya ngayon. Manang-mana pala talaga sa'yo ang anak mo, Manang. Sabi ni Trixie. Parehong bagay na bagay sa inyong nasa ibaba. I wonder, sa'yo niya rin kaya nakuha ang pagiging makate niya? Isa ka rin kayang delusional katulad ng anak mo? Hindi na kumibo si Manang Rosa at hinayaan na lamang si Trixie. Hindi naman iyon nagustuhan ni Trixie dahil ang gusto nito ay makakuha ng reaksyon mula kay Manang Rosa. By the way, Trixie continued with a casual tone. Tell Megan to stop being so flirtatious with the men in the office. I see her eyeing all of them all the time. Lahat na lang siguro ng lalaki sa kumpanya ay balak niya ring landiin. Kahit pa nga yung may mga asawa na. It's obvious, don't you think? Kaya lang naman marami siyang maniligaw dahil nilalandi niya sila. Patuloy lamang si Manang Rosa sa ginagawa. Umirap si Trixie na naiinis na. I mean, Megan's flirting is becoming an issue. It's a distraction for the employees. Dugtong pa ni Trixie para lalong magalit si Manang Rosa. You know, I've seen it a lot. At kahit ako nga hindi rin natutuwa sa pagiging malandi at kaladkarin niya. Ang boyfriend ko naman, kahit pa gusto niya nang tanggalin sa trabaho si Megan, ay hindi niya magawa. Dahil ang mga magulang niya ang nagpapasok kay Megan sa kumpanya. Naginig na ang mga kamay ni Rosa, pero hindi pa rin ito umimik. Ngunit makikita sa mga mata nito na nagtitimpi na ito ng galit. Honestly, Trixie went on. Megan's behavior isn't something Cleon should tolerate. But I guess he's too soft on her because of you. It's such a shame. Ako lang naaawa sa boyfriend ko. Yang anak mo naman kasi masyadong malandi at masyado niya rin pinangangatawan ng pagiging maganda niya kuno. Hindi pa rin kumibo si Manang Rosa, pero alam ni Trixie na epektibo ang ginawa nito kasi nakikita nitong galit na nga ang matanda. Just tell her to tone it down a bit. It won't be long before Cleon does something about it. And I'm sure he won't hesitate to remove her if things get out of hand. Huling sinabi ni Trixie bago ito tumalikod at umalis. Nanatili naman na nakaluhod si Manang Rosa. Hindi siya makapaniwala sa narinig at hindi rin maitatanggi na galit ito. Tahimik naman ang buong bahay nang dumating si Megan. Halos ramdam pa niya ang pag-alingaw-ngaw ng sariling hakbang sa sahig. Kabado ang dibdib niya sa hindi niya malaman na dahilan. Kanina pa niya gustong umuwi kasi may pakiramdam siya na hindi maganda.
Pero habang papalapit siya sa sala, unti-unting nababalutan ng takot ang puso niya. Nasa gitna ng sala ay ang kanyang ina, nakaupo sa antigong upuan. Nakayuko ang ulo nito, ngunit ang mahigpit na hawak sa armrest ay nagsisigaw ng galit. Nang marinig niya ang mga yapak ni Megan, dahan-dahan nitong tumingala. At ang titig nito, matalim, punong-puno ng hinanakit. Ngayon ka lang dumating. Malamig na sabi ni Manang Rosa, ni hindi man lang tinangkang itagong hinanakit sa boses. Ma, may problema po ba? Tanong ni Megan na naguguluhan kung bakit gano'n na lamang ang lamig ng pakikitungo ng ina sa kanya. Ikaw, may problema ka ba? May dapat ka bang ipaliwanag sa akin? May tinatago ka ba sa akin? Tumayo si Manang Rosa at saka humakbang palapit kay Megan. Nabakas ang labis na pagtataka sa muka. May hindi ka ba magandang ginagawa sa kumpanya ng mga Galvante? Po? Nagugulahan pa rin si Megan. Ano pong ibig sabihin niyo, Mama? Ang kalandian mo sa kumpanya. Iyon ang ibig kong marinig mula sa'yo, Megan. Po? Halos napasinghap si Megan. Ma, ano bang sinasabi ninyo? Hayaan niyo po muna akong magpaliwanag? Putol ni Manang Rosa. Ano pang paliwanag ang kailangan mo, Megan? Narinig ko na ang lahat mula kay Trixie. Sinabi niya sa akin kung anong ginagawa mo sa kumpanya. At kung bakit gano'n na lang ang mga nanliligaw sa'yo. Napakapit si Megan sa strap ng bag niyang nakasukbit sa balikat. Hindi po totoo ang sinasabi niya. Wala po akong ginagawang masama. Hindi totoo. Singhal ng matanda. Humakbang papalapit. Bakit pati mga empleyado nagsusumbong na raw? Bakit ikaw ang laman ng bulungan sa opisina, ha? Nanlaki ang mga mata ni Megan. Wala po akong ginagawang mali, Mama. Hindi ko alam kung bakit sinisiraan ako ni Trixie pero hindi po ako malandi. Talaga po bang mas paniniwalaan mo pa yung si Trixie kesa sa akin na anak? Subalit isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil malakas na siyang sinampal ng kanyang ina. Napatigil si Megan. Nakaramdam siya ng mainit na hapde sa pisngi. Hawak niya ito habang unti-unting napapaatras. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Iyon ang unang beses na nasaktan siya ng kanyang ina kaya hindi siya makapag-react kaagad. Hindi kita pinalaki para maging ganyan, Megan. Galit na sigaw ni Manang Rosa. Nanginginig ang boses. Pinalaki kita ng maayos. Marangal. Bakit mo sisirain ang pangalan natin dahil lang sa kahihiyan na yan? Tuluyang pumatak ang luha sa mga mata ni Megan. Hindi niya lubos akalain na ang kanyang ina ay mas naniniwala pa sa mga paninira ni Trixie kesa sa kanya. Ma, hindi po ako malandi. At hindi ko po sila nilalandi. Gusto lang po akong siraan ni Trixie dahil naiinggit siya. Tumigil ka! Muling sigaw ng matanda. Tinuro siya ng madiin. Bastos ka! Lahat ng sakripisyo ko, ganito lang susukli mo. Ipinagmalaki kita. Akala ko matino kang bata. Pero ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin ngayon. Patuloy ang pagpatak ng mga luha ni Megan. Nanginginig na rin sa pinaghalong takot, sakit at panghihina. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng tao. Ang ina niya pa talaga ang unang naniniwala sa kasinungalingan. Ma, ako to, anak mo. Bakit naman ibang tao ang mas pinaniniwalaan mo? Ngunit parang hindi na siya marinig ng kanyang ina. Nakatitig ito sa kanya, pero hindi niya na makita ang dating pagmamahal doon. Wala na ang dating pag-unawa. Ang naiwan ay galit, pagdududa, paniniwala sa kasinungalingan. Umalis ka sa harapan ko. Mahina ngunit mariing sabi ni Manang Rosa. Para binuhusan naman ng yelo si Megan sa mga salitang yon. Hindi niya alam kung paano ang gagalaw, kung saan pupunta. Pero nang makita hindi pa rin nawawala ang galit sa mata ng ina, ay dahan-dahan siyang umalis. Dala ang bigat ng puso niyang pinili ng ina na huwag paniwalaan. At habang isinasara niya ang pinto ng kanyang kwarto,
ang hapdi sa pisngi niya ay wala pa rin sinasabi sa sakit na iniwan ng mga salitang binitawan ng taong pinakamamahal niya. Pagsara ng pinto ay parang sumabog ang lahat ng emosyon ni Megan. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klaseng sakit. Di lang dahil sa sampal kundi sa kawalan ng tiwala ng taong nagtaguyod sa kanya. Agad siyang napaupo sa kama. Tinanggal ang bag at tinagis ito sa gilid. Hindi niya na napigilan pa ang paghikbi niya. Patuloy na pumapatak ang mga luha niya. Sunod-sunod, parang ulan na matagal nang naipon sa madilim na ulap. Bakit ganon? Mahina niyang bulong sa sarili habang pinipigilan ang paghikbi. Bakit siya naniniwala agad sa iba? Wala ba siyang tiwala sa akin? Iyak siya ng iyak. Paulit-ulit niyang iniisip kung saan siya nagkulang. Kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng mama niya. Hanggang sa hindi niya na malaman kung gaano nang katagal siyang nakayuko. Hawak ang muka habang umaagos ang luha sa mga palad niya. Ilang minuto pang lumipas, marahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Maingat ang hakbang. Tila nag-aalangan na pumasok ang kanyang ina. Nakatayo lang muna ito sa may pintuan. Hawak ang panyo at kita sa mukha ang pagod. Hindi sa katawan, kundi sa damdamin. May bahagyang bakas ng luha sa gilid ng mata. Megan, anak. Napatingin si Megan. Bakas pa rin sa mukha niya ang sakit, ang paggalito, ang hinanakit. Tahimik na lumapit si Manang Rosa. Naupo ito sa gilid ng kama. 1 pulgada lamang ang pagitan nila. Anak, pasensya ka na ha. Mahina at nanginginig na sabi nito. Hindi ko dapat sinabi yung mga salitang yon. Hindi ko na dapat nasampal ka. Napatungo naman si Megan at muling napaluha. Pero hindi na siya umiyak kagaya ng kanina. Hinayaan niyang umagos na lang ang luha. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Natakot lang ako. Ayokong isipin ng mga tao na ganon ka, na ganon ang pagpapalaki ko sa'yo, na para ba ang lahat ng sakripisyo na ginawa ko mauuwi sa kahihiyan. Tumingin si Megan sa kanya, nanginginig ang boses habang nagsasalita. Ma, hindi naman po totoo yung mga sinabi ni Ma'am Trixie. Sinisiraan lang po niya ako kasi iniisip niya na may gusto ako kay Sir Cleon. Pero wala po talagang katotohanan ng lahat ng yon. Wala po akong nilalandi kahit isa sa mga katrabaho ko. Simula pa lang po parang ayaw niya na sa akin eh. Ewan ko pa kung bakit ganun siya. Tapos nung napansin niyang mabait si Sir Cleon sa akin, akala niya may namamagitan sa aming dalawa. Doon na siya na magsimulang magkalat ng kwento. Tahimik naman si Manang Rosa. Kita sa mukha nito ang pagsisisi. Ang pag-unawang unti-unting bumabalik. Dahan itong inabot ang kamay ni Megan at hinawakan niya ng mahigpit. Anak, patawarin mo si Mama. Hindi ko na dapat pinakinggan agad ang sinabi ng iba. Dapat ikaw ang una kong pinakinggan. Patawarin mo ako, anak ko. Napahagulhol muli si Megan. Pero ngayon ay dahil sa init ng yakap ng ina. Yumakap siya pabalik, mahigpit. At doon niya muling naramdaman na kahit gaanong kasakit, may tahanan pa rin siyang uuwian. Isang yakap na handang humingi ng tawad. Si isang puso na muling nagtitiwala. Hindi kita pababayaan, anak. Pangako yan. At kung totoo nga na sinisiraan ka, hindi natin hahayaan yan. Mahina ngunit matatag na sabi ni Manang Rosa habang hinihimas ang buhok ng anak. At sa pagitan ng mga hikbi at hikbing patawad, unti-unting bumabalik ang katiyakan sa puso ni Megan. Nasa kabila ng lahat, kaya pa rin paghilumin ng pag-unawa at pagmamahal ng malalim na sugat. Ilang araw ang lumipas mula nang magkabate sina Megan at Manang Rosa. Bagamat mas tahimik pa rin sa bahay kaysa dati, ramdam ni Megan ang pagbabago. Ang pag-aalaga muli ng ina sa bawat galaw niya. Ang tahimik na pagyakap tuwing uuwi siya galing sa trabaho. At higit sa lahat, ang mga matang muling puno ng tiwala sa kanya. Ngunit ang kapayapaan na hindi rin nagtagal.
Isang hapon, habang abala si Manang Rosa sa pag-aayos ng pantry sa kusina, pumasok si Trixie. Diretso, walang galang. Tila may bitbit na apoy sa dibdib. Manang, panimula ni Trixie. Ang tono nito ay mapanlamang. Napagsabihan mo na ba ang anak mo sa mga kalandian niya? Hindi mo naman siguro ipagsasawalang bahala ang mga sinabi ko sa'yo, hindi ba? Umangat ang ulo ni Manang Rosa mula sa pagkakayuko. Dahan-dahan niyang isinara ang cabinet tsaka umarap kay Trixie. Alam mo, Trixie, ani Manang Rosa. Mahinahon pero may bigat sa boses. Ilang beses ko nang tinanong ang anak ko. At sa mga mata niya pa lang, alam kong nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya malandi. Hindi siya katulad ng sinasabi mo. Nag-iba ang ekspresyon ni Trixie. Nagdilim ang mga mata nito. So, akong sinungaling ngayon? Hindi ko sinabing sinungaling ka, ma'am. Pero sinasabi ko, hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Anak ko si Megan, at kilala ko siya. Hindi ko siya palalampasin kung may mali siya. Pero sa pagkakataong to, ikaw ang mali, Ma'am Trixie. Dahil sa mga walang katotohanan na bintang mo sa anak ko. Nagpanting ang tenga ni Trixie. Aba, grabe ka na. Palibhasa anak mo. Lahat ng mali, ipapadaan mo sa palusot. Anong gusto mong palabasin, ha? Singhal na ni Manang Rosa. Nawawala na rin ang pasensya. Napabura ko sa anak ko? Hindi ko trabaho yan. Pero hindi ko hahayaan na sirain mo ang anak ko sa harapan ko mismo. Doon na tuluyang sumiklab ang tensyon. Wala kang karapatan na sigawan ako! Sigaw ni Trixie habang lumalapit. Tinuturo si Manang Rosa sa mukha. Isa ka lang katulong dito! At sa sobrang ligil ni Manang Rosa sa pambabastos, hindi niya napigilang itulak si Trixie papalayo. Matuto kang rumespeto sa mas nakakatanda sa'yo. Napaatras si Trixie. Ngunit imbes na bumangon muli sa pride, ay bigla itong napalingon sa corridor. Sa dulo nito, isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Cleon. Mabilis ang naging desisyon ni Trixie. Hinimas ang braso, pinahid ang mata, at sa isang iglap, kunwaring lumuluha na itong lumapit kay Cleon. Cleon! Nanginginig ang boses nito. Sinampal ako ni Manang Rosa. Dahil lang po inutusan ko siya. Hindi ko alam kung anong nagawa ko mali. Pilit ang hikbi. Dramatiko ang tingin. Tila isang eksenang hinuhugot mula sa drama sa hapon. Napati naman si Cleon kay Manang Rosa. Malamig, tahimik, walang emosyon ng mukha. Nanatiling diretso ang tindig ni Manang Rosa. Hawak ang inahon sa kabila ng init ng pakiramdam. Hindi siya nagsalita. Tumingin muli si Cleon kay Trixie. Bahagyang tumango at mahinang sinabi, Calm down, Trixie. Ayusin na lang natin to. Hindi nito pinagalitan si Manang Rosa. Hindi rin nito pinatulan ng drama ni Trixie. Ngunit ang katahimikan ni Cleon ay mas mabigat kesa sa salita. Isang uri ng lamig na tila hindi kampi kanino, ngunit hindi rin bulag. Simula nung araw na pinagtanggol ni Manang Rosa si Megan, lalo pang naging tuso at mapang-asar si Trixie. Parang naglalakad itong may daladalang apoy. At kung dati ay pasimpleng paninira lamang ang ginagawa, ngayon ay lantaran ng pangmamaliit at pang-iinsulto. Lalo na kay Manang Rosa. Kasambahay ka lang dito sa mansyon, Manang. Mapanuyang sabi ni Trixie isang umaga na abala si Manang Rosa sa kusina. Dapat alam mo ang lugar mo. Hindi ka dapat masyadong napapansin. Hindi kumibo si Manang Rosa. Sanay na siya sa ganitong salita. Buong buhay niya ay ininda ang mga mapanghusgang mata, ang mga salitang ubod ng yapang. Hindi mo dapat pinagtatanggol ang anak mong ubod ng dande, lalo na kung ako ang kaharap mo. Lalo na't isang hamak na kasambahay ka lang dito. Dagdag pa nito, habang pinagmamasdan si Manang Rosa na naglalagay ng tasa ng kape sa tray. Sa tagal ng pagtitimpe ni Manang Rosa, ngayon lang siya napahawak ng mahigpit sa hawakan ng tray. Huminga ng malalim ang matanda at sumagot.
Oo, kasambahay lang ako dito. Pero hindi ibig sabihin nun na tatanggapin ko na lang ang panlalait mo at ang paninira mo, lalo na sa nag-iisang anak ko. Kahit mas mataas ka pa sa kahit kanino, wala ka pa rin karapatan na apak-apakan kami ng anak ko. Napailing si Trixie at ngumisi. Palaban na ang yaya. Humarap si Manang Rosa kay Trixie. Ang mabuti pa'y aalis na ako. Mamaya ko na lang itutuloy ang ginagawa ko kapag nakaalis ka na dito. At bago pa man nakalakad si Manang Rosa palayo, kinuha na ni Trixie ang isang tasang kape na pinatimpla nito kanina sa ibang kasambahay. Mainit at umuusok pa. Tsaka walang pasubali na ibinuhos iyon sa braso ng matanda. Aray! Sigaw ni Manang Rosa at napaatras habang hawak ang napasong braso. Agad naman itong namula at tila magsusugat. Hindi siya agad makagalaw sa sobrang sakit. Nanginginig ang mga daliri habang pinipilit na huwag tumulo ang luha. Yan ang bagay sa'yo. Malamig na bulong ni Trixie. Mainit na paalala kung nasaan ang pwesto mo dito sa mansyon. Ngunit sa kasamaang palad para kay Trixie, hindi lang silang tao sa kusina. Trixie! Galit na galit ang boses ni Cleon. Nakita ng dalawang mata nito kung paanong binuhusan ni Trixie ng kape si Manang Rosa. Lahat ng pangyayari ay nakita at narinig nito kay Trixie at nahalos namutla na lamang. What the heck are you doing, Trixie? Bakit mo ginawa yon? Tanong nito. Malamig ang tinig ngunit bakas ang namumuong galit sa mga mata. Paano mo nagawang saktan si Manang Rosa? Namilog ang mga mata ni Trixie na kaagad naman sinubukang magpalusot. Babe, let me explain. Explain what? Paano mo ipapaliwanag sa akin ang nakita ko? Putol ni Cleon. Mariing sabi. Babe, sinubukan ni Trixie na hawakan ang kamay ni Cleon. Subalit inilayo ayon ni Cleon. Ginawa ko lang naman yun kasi binabastos niya ako. Hindi niya sinusunod ang mga utos ko. Hindi niya na ako ginalang bilang girlfriend mo. At soon to be fiancé. Pinapaalala ko lang naman sa kanya ang lugar niya eh. Alam natin pareho na hindi totoo ang sinasabi mo, Ma'am Trixie. Sabi naman ni Manang Rosa, kahit kailan na hindi kita binastos. At alam din ng lahat ng tao sa mansyon kung gaanong kataas ang respeto tingin ko sa'yo. Kahit pa noong hindi ka pa nobya ni Sir Cleon. No, stop lying! Bulyaw ni Trixie. Hindi naman kita sasaktan kung hindi mo ako binastos eh. You're just like your daughter na laging pa-victim kahit siya naman ang may mali. Stop it, Trixie! Mariin na sigaw ni Cleon. Wala kang karapatan na saktan ng kahit sinong tao sa mansyon na to. Manang Rosa has been here longer than anyone else in this house. Siya na nga ang halos na nagpalaki sa akin, kaya kilalang kilala ko siya. At alam kong hindi niya magagawa yung mga binibintang mo. Napahiya si Trixie. Nanginginig ang labi. Ngunit wala nang lumalabas na salita. Tila ba wala na itong maisip na magiging palusot. Samantalang hinarap naman ni Cleo ng matandang kasambahay na namumula ang braso dahil sa tinapon na mainit na kape ni Trixie. Manang, ayos lang po ba kayo? Ang mabuti pa'y dali na po kita sa klinik bago pa man lumala ang paso mo. Hindi na nagsalita si Manang Rosa at hinayaan si Cleo na tulungan siya para malunasan ang malaking paso niya. Matapos ang insidente sa kusina, hindi mapakali si Cleon. Ilang araw na rin niyang pinagmamasdan si Trixie kung paano itong umasta, kung paano nitong tratuhin ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga kasambahay na para sa kanya ay bahagi na ng kanyang tahanan. Ngunit ang ginawa nito kay Manang Rosa, iyon ang tuluyang tumuldok sa kanyang pasensya. Kaya kinabukasan, pinatawag niya si Trixie sa kanyang opisina. Tahimik ang buong silid nang pumasok ang babae. Nakaayos, nakangiti, waring nagpapanggap na walang nangyari kahapon. Ngunit baka sa mga mata nito ang kaba. Umupo si Trixie sa harap ni Cleon at matapos ang ilang segundo ng katahimikan, siya na ang unang nagsalita. Is this about yesterday, Cleon? I'm sorry, Cleon raised his hand to stop her. His voice was calm, but his eyes were distant. Trixie, I'm ending this.
Whatever this is between us, it's over. Namilog ang mga mata ni Trixie. Wait, what? What do you mean? You're breaking up with me? Napatayo ito. Cleo, no. You can't do this. We're in love. Pag-propose ka pa nga sa akin, hindi ba? We are supposed to get married. Subalit hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cleon. Seryoso lamang siya nakatingin sa mga mata ni Trixie. I can't spend the rest of my life with someone who doesn't know how to respect others. I've seen everything I needed to see. The way you treated Manang Rosa. The way you manipulate people. That's not the kind of person I want to be with. Cleo, no, please. Lumapit si Trixie, tinawakan ng braso niya. Ngunit marahan itong iniwasan ng binata. I'm sorry if this hurts you. But I'd rather end this now than live a life full of regret. I did all of that because I love you. Umiiyak na si Trixie. Halos mapasigaw na. I just wanted to protect what we had. Diba it all started with the letter I gave you? The one that made you fall in love with me. Mahal na mahal natin ang isa't isa. Ang pagmamahalan natin yun ang gusto kong protektahan, Cleon. Nanlambot ang ekspresyon ng mukha ni Cleon. Pero this time, not in affection, but in sorrow. That's the thing, Trixie. I know the truth now. You didn't write that letter. Napaurong si Trixie. What are you saying, Cleon? Ako nagsulat nun. Iyon ang dahilan kaya nagustuhan mo ako, diba? Sinulat ko yun para i-confess ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo na hindi ko maamin-amin noon. Stop lying, Trixie. Alam ko na kung anong totoo. Mariin na sabi ni Cleon. You built everything between us on a lie. And I was blind enough to believe it. But not anymore. This is the end. Please don't make this any harder. Nanlumo naman ang tuluyan si Trixie dahil sa itsura pa lamang ni Cleon, malabo nang mabago ang desisyon nito. Kinagabihan sa mismong silid pahingahan ng mansyon, tahimik na nakaupo ang mag-asawang Galvante, kaharap ang kanilang anak. Anak, panimula ni Doña Vina. We heard about what happened kay Trixie. Tumikim si Don Leon tsaka sumabat. Is it true? You're breaking up with her? Tumango si Cleon. Yes, I'm ending it. Are you sure about this? Akala namin ng mommy mo magpo-propose ka pa sa kanya. Tanong ni Don Leon. Kunot ang noo. You know how complicated this can be. Business connections, reputation. Pinutol ni Cleon ang sasabihin ng ama. I understand, Dad. But this isn't about business. This is about character. Nagpalitan ng tingin ng mag-asawa at si Doña Vina ang muling nagsalita. Anak, we just want to know, was it really that serious? Can it still be fixed? Huminga ng malalim si Cleon. That was her last chance, Mom. I gave her the benefit of the doubt so many times. But this time, she hurt someone I consider family. She disrespected someone who raised me. Someone who's been in this house longer than anyone. Manang Rosa is not just a housemaid. She's like my second mother. And Trixie poured hot coffee on her like she was nothing. And that's not something I can forget or forgive. She showed who really she is. And now, I'm showing who I am by walking away. Naunawaan naman ang mag-asawa kung saan nanggagaling ang kanilang anak, kaya hindi na nila sinundan pa ng pagtutol ang pasya ng anak. Sapagkat sa tinig pa lang nito, sa mga salitang sinabi, alam nilang wala nang kahit na ano ang makakapagpabago sa desisyon nito. Mainit ang hapon sa kumpanyang pinamumunuan ni Cleon. Abala ang mga empleyado sa kanilang trabaho nang bigla na lamang bumukas ang elevator sa ikalawang palapag kung saan naroon ang marketing department. Doon, naglalakad si Megan, may hawak na folder. Tahimik lamang habang kausap ang isang katim. Walang kaalam-alam sa paparating na onos. Walang pasabi, dumiretso si Trixie mula sa loob
Nakasunod ang isang receptionist na hindi malaman kung paanong pipigilan ang babaeng naglalagablab sa galit. Malakas ang hakbang. Matalim ang tingin. Halatang wala ito sa tamang katinoan. Pagkakita nito kay Megan, parang kidlat ang bilis ng kilos ni Trixie. "You!" sigaw ni Trixie. "You home wrecker!" At bago pa man makaiwas si Megan, sinabunutan na siya ni Trixie. "Palandi ka! Mang-aagaw ka!" sigaw pa nito. "Dahil sa'yo, dahil sa inyo ng mama mong palengkera, hiniwalayan ako ni Cleon. Are you happy now?" Nabigla ang buong opisina sa narinig. May mga empleyado ang napasigaw. May iba naman agad na lumapit para sana awatin si Trixie, ngunit malakas ito. "Miss, please stop this. You're hurting her," sagot ng isa sa mga HR personnel habang pilit na hinihila si Trixie palayo. "Let me go! You don't know what this did to me!" Patuloy na sigaw ni Trixie habang hindi pa rin binibitawan ang buhok ni Megan. Si Megan naman umiiyak, nagtatakip ng mukha. Pilit na pinoprotektahan ng sarili, hindi lumalaban kahit nasasaktan. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan ng executive office at lumabas si Cleon. Halatang gulat at galit nang makita ang eksena. "Trixie, stop it!" Galit na sigaw nito. Lahat naman ay natahimik. Si Trixie ay nagulat. Ngunit hindi pa rin binitawan si Megan. Agad lumapit si Cleon at inagaw si Megan mula sa kamay ni Trixie. Niyakap ito ng mahigpit at ginagawang harang ang sariling katawan para hindi na ito masaktan lalo ni Trixie. "Don't you dare lay another hand on her!" Malamig pero matalim ang tinig ni Cleon. "She ruined everything!" Sigaw naman ni Trixie. Nanginginig ang labi at luha ang nakatingin sa binata. "She stole you from me! Inagaw ka niya sa akin, Cleon. Dahil sa sulat niya na yon na in love ka sa kanya. At kahit pa sinabi kong ako nagsulat nun, ramdam ko na hindi talaga ako minahal mo. Na kahit inakala mo na sa akin ang liham na yon, hindi mo talaga ako minahal. I loved you for so long, pero inagaw ka lang sa akin ng babaeng yan. At kahit pa nung naging pag-aari na kita, pakiramdam ko, kahit anong sandali ay kayang-kaya kanyang agawin sa akin. And now it's really happening. Iniwan mo ko dahil sa malanding babaeng yan." Huminga ng malalim si Cleon at tiningnan nito ng diretso sa mata, puno ng paniningil at pagod. "You're wrong, Trixie. I didn't leave you because of Megan." "Then why?" sigaw niya. "Why did you throw me away like trash?" Cleon shook his head slowly, his voice low but clear. "Because I finally saw who you truly are. I saw what you did to Manang Rosa. I saw how you treated people who did nothing but show you respect. I saw the cruelty in you, Trixie. Your pride, your lies, your manipulations. Alam ko na kung anong totoo. At alam ko na hindi ikaw ang babae na dapat kong mahalin at makasama." Natameme si Trixie at puno ng luha ang mga mata na tumitig kay Cleon. "You weren't the victim, Trixie. You were the reason. Huwag mong ibaling ang sisi sa ibang tao. Walang kasalanan si Megan, and I will never allow you to hurt her again." Matapos ang nangyari, nanatiling tahimik si Megan. Para bang hindi nagpa-process sa utak nito ang mga nangyari. Ramdam pa rin niya ang sakit ng anit mula sa sabunot ni Trixie. Ang hapdi ng iya sa harap ng mga kasamahan at ang bigat sa dibdib na matagal niya nang kinikimkim. Nilingon siya ni Cleon. Malambot ang titig, puno ng pag-aalala. "Come with me." Mahinang sabi ni Cleon tsaka marang hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi naman nagsalita si Megan. Nagpatianod lang siya sa binata. Tahimik na lumabas ang dalawa sa floor. Kasunod ang mga mata nagmamasid sa kanila. Pagkapasok nila sa opisina ni Cleon, agad itong pinaupo si Megan sa sofa. Lumuhod ito sa harap ng dalaga. Tiningnan ang mga mata ng dalaga na punong-puno ng luha at sakit. "Megan," malambot ang tinig ni Cleon. "I'm so sorry for everything.
Hinawakan din ni Cleo ang mga kamay ni Megan. Dahan-dahang pinisil. You didn't deserve that. You didn't deserve any of it. You've been nothing but kind. And I let her hurt you. I should have stopped her sooner. I should have protected you. Napayuko naman si Megan. Hindi makatingin. Pinunasan niya ang sariling luha gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi niya na mabilang kung ilang beses na ba siyang napahamak dahil lamang sa nadarama niya para kay Cleon. I promise you, dagdag ni Cleon, this won't happen again. I'll make sure she's dealt with it. She won't come near you, nor anyone in this company ever again. That's my word. Tahimik lamang na napatango ang naging sagot niya kay Cleon. Katulad nga ng inaasahan ni Megan, naging usap-usapan sa opisina ang nangyari sa kanila ni Trixie. Ang iba ay naniniwala na wala siyang kasalanang nagawa, ngunit ang iba naman ay mas pinili na kumampi kay Trixie. Hindi niya ipinaliwanag ang kanyang sarili sa kanila. Para kay Megan, hindi na kailangan na gawin yon. Dahil kahit siguro ikwento niya ang simula hanggang dulo, huhusgahan at huhusgahan pa rin naman siya ng ibang tao. Para kay Megan, ang mahalaga lamang sa kanya ay naniniwala ang kanyang ina at kaibigan niyang si Janice na wala siyang kasalanan. Isang maaliwalas na hapon, abala si Megan sa pag-aayos ng mga reports nang biglang makatanggap siya ng mensahe mula sa sekretarya ni Cleon. Pinapatawag siya sa opisina nito. Kinabahan siya agad. Hindi niya alam kung tungkol saan ngunit mabilis siyang tumayo. Inayos ang sarili. Nagtungo sa executive floor. Pagkarating niya sa opisina, pinatuloy siya agad ng sekretary sa loob. Tahimik si Cleon nang pumasok siya. Nakatayo ito sa tabi ng bintana. Hawak-hawak ang isang papel. Bahagyang lukot. May halatang mga lumang tupi. Nang mapansin ang presensya ni Megan, humarap ito at marahang umiti. Ngunit may kung anong seryoso sa mga mata nito. Megan, thank you for coming. Tumango lamang siya tumayo sa harap ng desk. May gusto lang sana akong itanong, wika ni Cleon, habang ibinababa ang liham sa mesa. Maingat niya itong itinulak palapit kay Megan. Do you recognize this? Napako ang tingin niya sa papel. Agad niya naman itong nakilala. Ang sulat kamay, ang ginamit na stationery. Ang bawat salitang tila bumalik sa alaala niya ng buo. Iyon ang liham na isinulat niya noon. Ilang taon ang nakalipas. Isang liham ng pag-amin ng nadarama niya para kay Cleon. Hindi niya kailanman inisip na mababasa ito ni Cleon. Ipinuslit lang niya iyon sa loob ng isa sa mga librong madalas basahin ni Cleon sa pag-asang baka sa isang himala mabasa ito. Hindi niya pinangalanan ang kanyang sarili sa liham na yon. Natakot din kasi siya na baka'y maging lantaran ang nararamdaman niya para kay Cleon. Ngunit hindi pa niya inakalang darating ang araw na tatanungin siya tungkol dito ng mismong taong pinangarap niya noon. Muling nagsalita si Cleon. Mas mahinahon na ngayon. I read it. Every word. It's beautiful. Honest. Sincere. Matagal na sa akin yan. At nung una inakala ko na si Trixie ang nagsulat niyan dahil din yan ang sinabi niya sa akin. But last month, hindi sinasadya na nabasa ko ang isang tula na sinulat mo. Marahil hindi mo yun napansin na nakaipit sa isang report na pinasa mo sa akin nun. And I noticed na ang style ng pagkakasulat mo roon at ang liham na yan ay pareho. Huminto si Cleon tsaka tinitigan ng seryoso si Megan. But what I want to know is, did you write it? Napalunok si Megan at kahit pa sinisikap niyang panatilihin ang composure niya, hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng kamay. Hindi siya agad nakasagot. Tila lahat ng salita ay nawala sa kanyang lalamunan. Panimula niya pero natigilan. Hindi niya alam kung aamin ba siya o hindi. Sa dami ng nangyari, kay Trixie, sa lahat ng nasaktan, sa dami ng emosyon na pilit niyang kinimkim. Ngayon pa talaga siya haharap sa damdaming matagal niyang tinago?
It's okay, Megan, sabi ni Cleon. Mas banayad ang tinig. I just want the truth. Tumahimik muli ang silid. Sa pagitan ng kanilang mga titig, may mga salitang hindi pa nabibigkas at isang pusong hindi na kayang itanggi ang totoo. At sa dulo ng kanyang kaba, kailangan niyang pumili ng isa lang. Itatago pa rin ba ang lihim? O haharapin na ang damdaming matagal nang naghahanap ng sagot? Tahimik ang opisina ni Cleon matapos tanungin niya si Megan kung siya nga ba ang nagsulat ng liham. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago marahang tumango si Megan. Mababa ang tinig, halos bulong, ngunit malinaw. Yes, I wrote it. Hindi siya tumingin kay Cleon. Nakayuko siya. Waring kinakausap ang sarili habang inamin ng damdaming matagal niya nang itinatago. I wrote it a long time ago. Back when I didn't expect anything. I just wanted to let it out. Even if you never read it. Marahang tumayo si Cleon mula sa kinauupuan niya. Lumapit sa kanya at dahan-dahang ibinaba ang liham sa mesa. Why didn't you tell me sooner? Ngunit ngumiti lamang si Megan. Isang ngiti na may buhat na pagod at kaunting pait. Because you were with her. And I didn't want to be that kind of woman. Hindi na nagsalita si Cleon. Sa mga mata nito, halatang may gusto pang sabihin. Ngunit pinili nitong manahimik. At sa pananahimik na yon, tila nauunawaan ni Megan na maaaring huli na. Sa mga sandaling yon, sumagi sa isip ni Megan na siguro nga ay masyado ng matagal ang nararamdaman niya para kay Cleon. At nang dahil sa nararamdaman niya na yon ay paulit-ulit siyang nasasali sa gulo. Pati na rin ang kanyang ina na ang gusto lang naman ay makapagtrabaho ng matiwasay ay nadadamay na rin. Kung kaya, isang pa siyang nabuo sa isipan niya. Ma, aalis na po ako siguro. Napatigil ang ginagawa ni Manang Rosa. Dahan-dahang napalingon sa anak. Aalis? Saan ka naman pupunta, anak? Magpapaalam na ako sa trabaho. Tingin ko ay sapat na rin ng naging experience ko sa kanila para mag-try naman ako sa ibang kumpanya. At saka masyado na rin po akong nai-stress dahil sa lahat ng nangyayari kaya naisip kong umuwi na muna sa probinsya natin para makapagpalamig. Kailangan kong makalayo. Hindi agad makasagot si Manang Rosa. Kita sa mukha nito ang lungkot, ngunit tumango ito. May pag-unawa. Kung yan ang nakakapagpagaan sa dibdib mo, sige. Pero anak, tandaan mo, hindi ka kailangan tumakbo palayo para lang maghilom. Minsan, kailangan mo lang mahalin ang sarili mo, kahit nasan ka. Imakap si Megan sa ina, mahigpit, parang batang babaeng muli. At sa yakap na yon, ipinaalam niya ang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo ng ina. Matapos ang naging pasya ni Megan na mag-resign sa unang naging trabaho, sumunod na pinuntahan ni Megan ang mga Galvante para makausap sila at personal din na mapasalamatan. Thank you po sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan. Iha, sigurado ka na ba? Hindi ka na ba namin mapipigilan? Tanong pa ni Doña Vina, halatang nag-aalala. Opo. Tingin ko po ay panahon na rin para mag-grow ako. Ganun pa man, sobrang laki po ng pasasalamat ko sa inyo dahil po sa binigay niyo sa aking chance. At tinanggap niyo po ako sa trabaho noon kahit na fresh graduate lang ako. Malungkot na huminga ng malalim si Doña Vina at sinabi, Oh, siya, sige. Kung yan naman ang pasya mo, hindi ka namin pipigilan. Basta kung kailangan mo ang tulong namin. Huwag ka mag-aalinlangan na lumapit dahil ang Galvante Group ay lagi lang bukas para sa'yo. Ang hili niyang pinuntahan ay ang opisina ni Cleon para makapagpaalam ng formal. Since ang resignation niya ay pinasa niya kahapon at sure siyang na-check na rin niya ito. Tahimik siyang kumatok at pumasok. Andun pa rin ang lalaking minsang minahal niya sa katahimikan at marahil ay minamahal pa rin.
Pinaupo siya ni Cleon sa visitor's chair sa harap nito at saka nagtanong kung ano ang sasabihin niya. Pero kita niya ang hawak nito ang resignation paper na pinasa niya. I just wanted to say goodbye properly. Mahina niyang sabi. Hindi naman agad nakasagot si Cleon. Nakatayo lang ito sa tabi ng desk. Parang gusto siyang pigilan. Ngunit hindi ito makapagsalita. Are you sure you have to go? Tanong nito makalipas ang mahabang sandali. Mababa ang boses. I am. Tungo naman ni Megan. I think this is what I need. Humakbang si Cleon papalapit, ngunit huminto ito sa pagitan. Sa mata nito, may lungkot, may alinlangan, ngunit wala ring lakas ng loob na sabihin kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman. I hope wherever you go, you'll find peace, Megan. Pilit siyang ngumiti dito. Thank you. At tuluyan na ngang lumabas si Megan sa opisina. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat, pero sa puso niya, alam niyang ito ang tamang gawin. Sa parking lot, naghihintay si Janice na bakas ang lungkot sa mga mata. Megan, totoo ba to? Aalis ka na talaga? Oo, tipid niyang sagot. Wala na talaga makakapigil sa'yo? Tumingin si Megan sa kaibigan, tsaka marahang umiti. Wala na, Janice. I need this. I need to move on. Pero dapat magkaibigan pa rin tayo, ah. Oo naman, pangako. Kaibigan pa rin kita. Tsaka always kitang tatawagan at magkikita pa rin tayo kapag may free time tayo. At sa mga salitang yon, tuluyan na siyang nilisan ng lugar na minsang naging tahanan. At ang pusong minsang umibig ng palihim. Sa bawat takbang palayo, dala niyang mga alaala. Masakit man, pero alam niyang ito ang tama. Matapos magpalamig sa probinsya ng mahigit 1 buwan, nakaramdam si Megan ng panibagong lakas. Ang mga araw na ginugol niya sa tahimik na buhay ng mga bukirin at kabundukan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong magmuni-muni at maghilom. Unti-unti niyang napagtanto na kailangan niyang magpatuloy at maghanap ng bagong simula. Kaya nang bumalik siya sa Maynila, nag-apply siya sa isang bagong trabaho. Mabuti na lang at tinanggap siya sa isang kumpanya na may mas magaan na trabaho at mas malawak na oportunidad. Hindi na rin siya nakatanggap ng kahit anong balita mula kay Trixie. At ayon na rin sa sinabi ng kanyang ina, nagdesisyon na itong umalis ng bansa at bumalik sa Amerika. Ngayon nga ay magdadalawang buwan na siya sa kanyang trabaho. Kahit pa sabihin ni Megan na masaya na siya kasi napakabait ng mga katrabaho niya, lalo na ng boss niyang si Rafael, hindi maitatanggi ang pakiramdam niya na para bang may kung anong kulang at hindi niya nagawa na maging masaya ng lubusan. Mauna na po ako, sir. Paalam niya kay Rafael dahil maagang natapos ang work niya at maaga rin itong pinag-out. Ihahatid na kita. Alok naman ni Rafael. Huwag na po, sir. Alam kong may meeting pa po kayo. Ayoko na pong abalahin ka. It's fine with me. Hayaan mo na akong ihatid ka. No sir, saka na lang po. Nakakahiya naman po kasi sa inyo. Magko-commute na lang po ako ngayon. Are you sure? Paniniguro ni Rafael. Tumango naman siya, kaya hindi na ulit nagpumilit pa si Rafael at hinayaan nito na umalis na siya. Nang nasa labas na siya ng building, naghihintay ang taxi. Nagulat siya nang humintong isang pamilyar na sasakyan sa harapan niya. Nang bumukas ang bintana, hindi siya makapaniwala. Si Cleon ay nasa loob ng kotse. Ang binata, nalampas 3 buwan niya nang hindi nakikita. Megan, need a ride? Tanong nito. Hindi na po sir, sagot niya. Pilit na itinatago ang kaba at pag-aalangan. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Cleon. I insist, let me take you home. Nagsabi na rin ako kay Manang na ako nang magsusundo sa'yo. Kung kaya naman pumayag na lamang siya kasi mukhang hindi naman na magbabago ang pasya nito. Simula nang ihatid siya ni Cleon sa araw na yon, tila may hindi maipaliwanag na pagbabago sa pagitan nilang dalawa. Mula noon, naging madalas lang pagsundo ni Cleon sa kanya tuwing uwian. Hindi na ito alintana kung late na siyang natatapos.
Basta't makasiguro lang na ligtas siyang makakauwi. Hindi rin siya makapaniwala minsan ay bumibisita ito sa bahay nila. Nakikipagjamming kasama ang kanyang ina at mga kapitbahay nila. Madalas, guitar session ang dahilan. Pero ramdam ni Megan na may mas malalim pa na simpleng bonding. Bagamat pilit niyang iniwasang bigyan ng ibang kahulugan ang presensya ni Cleon, hindi niya maiwasang mapaisip, bakit ba ganun ito ka-consistent? Isang gabi habang naguhugas siya ng tasa, binanggit niya ito kay Cleon. You don't have to keep doing this, you know? Hindi mo kailangan na bumawi sa akin dahil sa lahat ng nangyari noon. Tapos na ang lahat. Ngunit tumingin lang si Cleon sa kanya at kalmado ang tinig. I'm not doing this to make up for anything, Megan. I'm doing this because I want to. At totoo nga, kahit paulit-ulit niya itong sinabihan, hindi nagbago si Cleon. Andoon pa rin ito. Tahimik lang. Laging handang makinig, laging nariyan. Lumipas sa mga buwan, hindi nila namamalayan, 6 na buwan na palang lumipas. Dumating na ang panahon ng Kapaskuhan, ang panahong nagbubuklod sa mga pamilya, ang panahong puno ng liwanag, pag-asa, at panibagong simula. Nais ng mga Galvante na sa mansyon gaganapin ang pagdiriwang. Ang gusto rin ng mga ito ay doon sila mag-celebrate ng Pasko. Kaya't isang gabi bago ang Pasko, nagsidatingan ng mga bisita. May mga ilaw sa paligid ng hardin, musika sa hangin, at mainit na tawanan sa buong bahay. Habang abala ang lahat sa loob, lumabas si Megan sa hardin upang magpahangin. Kasunod naman niya si Cleo na may hawak na 2 tasa ng mainit na tsokolate. Tahimik silang naupo sa isang wooden bench sa ilalim ng mga makukulay na parol at pailaw na nakasabit sa mga sanga ng punong kahoy. It's peaceful here, wika ni Megan habang nakatingin sa langit. Yeah, sagot naman ni Cleon. But I didn't come here just for the view. Napatingin si Megan sa binata, bahagyang nakakunot ang noo. Then why? Uminom muna ng kaunti si Cleon mula sa tasa bago nagsalita. I wanted to tell you something. Something I've been meaning to say for a long time. Tumigil ito saglit. Hinintay na tumango si Megan. Megan, I like you. Napalingon siya sa lalaki. Gulat sa biglang pag-amin nito. I liked you even before I found out you were the one who wrote the letter. What? Mahina niyang tanong. When I first read that love letter, I fell in love with the words, with the honesty. I kept it for days, weeks, and I kept rereading. It felt like whoever wrote it knew me, really saw me. Tumingin si Cleon sa kanya, ang mga matay puno ng damdaming matagal nang kinikimkim. But I was told that it came from Trixie. I didn't question it. She was always there, always saying the right things. I thought maybe that's really who she was. Na baka siya nga talaga yon. Dahil matagal na rin naman kami magkaibigan at mukhang kilalang kilala niya na ako. But every time we were together, something felt wrong. I feel empty. Lumunok ito at saka muli nagsalita. And then I found out the truth. And it was you. You're the one who saw me for who I really was. You're the one who wrote those words. You're the one I was falling for all along. Hindi agad nakasagot si Megan. Nakatitig lang siya sa binata. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. But you never said anything. Bulong niya. Tumango si Cleon. May bahagyang lungkot sa mukha. Because my parents told me not to. They said you had so much potential. That you needed to focus on your studies. On your future. And I listened. And now? Tanong naman ni Megan na halos isa na lang pabulong. Huminga ng malalim si Cleon tsaka muling tumingin sa kanya. Matapang. Malinaw.
Now I want to be honest with you. I've wasted too much time listening to everyone else. But this time, I want to listen to what I feel. And all this time, I've felt that it's you. It's always been you. Natahimik si Megan. Ramdam ang init ng gabi at ang bigat ng mga salitang bumagsak sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero sa pagkakataong yon, sa gitna ng mga ilaw, musika at malamig na simoy ng Pasko, alam niyang isang bagong kabanata ang bubukas. Mula nang magtapat si Cleo ng damdamin sa gabi ng Pasko, tila unti-unting naging mas malinaw kay Megan ang lahat. Hindi na ito katulad ng mga dati. Hindi na binubuo ng haka-haka o ng mga lihim na liham na natagpuan ng maling tao. Ngayon, bawat salita, bawat kilos, ni Cleon ay lantad at totoo. Hindi siya minadali, hindi siya pinilit. Sa halip, niligawan siya nito sa paraang magpapakita ng seryoso ito sa kanya. At sa paglipas ng mga buwan, lalo niya pang nakita kung gaano itong kaseryoso sa kanya. Napatunayan niya na mahal nga talaga siya nito at hindi ito basta laro lamang. So, do I still have to keep winning over you, Megan? Tanong nito. You already did, Cleon. Matagal na. Nang gabing ibinigay niya kay Cleo ng matamis niyang oo, noong gabi na inamin nila sa isa't isa na mahal nilang isa't isa, doon din nagsimula ang tunay nilang kwento na alam nila na magiging masaya at mapupuno ng masayang memories. Samantalang tungkol naman kay Trixie, wala na silang naging balita tungkol dito dahil tuluyan na nitong nilayo ang sarili sa kanila, pero alam nila na masaya na rin ito ngayon. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kasambahay ka lang dito sa Bansyang Mana.